Hi, good day. This is Sister Irene. Ang topic po natin ngayon, yung pagiging isang Diyos ng Panginoong Heso Kristo. Kasi ang first commandment natin ay, Hear, O Israel, our Lord God is one God, sa Deuteronomy chapter 6 verse 4 and Exodus chapter 20 verse 3 to 5. So, yun po ang topic natin ngayon. Sana po ay lahat ay mabasbasa ng Panginoong Jesus. Sana sa pakikinig. Sana po lahat ay maunawaan itong topic po natin ngayon kasi mahalaga po ito. First commandment po ito. Ito yung doktrina. Very first commandment, ito yung pinakadoktrina ni Moses na pinasabi ng Panginoon kay Moses. So, napaka-importante po nito dahil this is the very first commandment. Kaya sana maintindihan po ng lahat. Yan, sa ngalan ng Panginoong Hesus, sana maunawaan nating lahat ang mga salita ng Diyos. Salita ng Panginoong Hesus ni Yehoshua Hamashiach. Yan. So, umpisa na po natin ang tungkol sa doktrina ng pagiging isang Diyos, yung the very first commandment ni Moses sa Exodus chapter 20 verse 3 to 4 and Deuteronomy chapter 6 verse 4. So marami pong set ng talata tong doktrina nito. Ang bibigay ko sa inyo yung mga importante. Napakadami niya. So, mas maganda po mag-take note tayo, isulat natin, ilista natin para mapag-aralan din po natin kung talaga bang totoo na isa ang Diyos. Yan. So, yan. Sana po lahat maunawaan. So, this is Sister Irene. Pakinggan po natin ang unang talata, Deuteronomy chapter 4 verse 35. Sa iyo ipinakita ito upang iyong makilala na ang Panginoon ay siyang Diyos. Wala nang iba liban sa Kanya. Wala na daw ibang Diyos liban sa Kanya. There are no other gods before Him. Sa English English King James Version naman. Unto thee it was showed that thou mightest know that the Lord, He is God, is singular. Sabi, there is none else beside Him. Deuteronomy to, aklat ni Moses, Torah, kumbaga. Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, di ba po, 5 aklat yan. 5 aklat meron tayo sa Biblia na aklat ni Moses. Aklat ni Moses yung 5 na yan, tinatawag ding Torah. So, itong sabi sa iyo, pinakita ito upang iyong makilala na ang Panginoon ay siyang Diyos. Wala nang iba liban sa Kanya. Diba? Malinaw po. Kung binasa natin lahat yung lumang tipan, ay mauunawaan natin. Meron pang isa. Deuteronomy chapter 4 verse 24. Ang sabi dito, sapagkat ang Panginoon mong Diyos ay siyang apoy na mamumugnaw, mapanibughuing Diyos nga. Sa English, kung anong mapanibughuin, para doon sa mga di nakaalam ng Tagalog na mapanibughuing Diyos. Sabi, for the Lord thy God, sabi dito, is, nakatiklop yung Bible ko. For the Lord thy God is a consuming fire, even a jealous God. So, akma talaga sa sinabi ko dun sa Exodus chapter 34 verse 14 na jealous ang God. Hindi isang talata lang yun kasi meron din dito Deuteronomy chapter 4 verse 25, verse 24. Deuteronomy chapter 4 verse 24 sabi, mapanibughuin ng Diyos, jealous God. So, bakit magiging dalawa ang Diyos? Bakit 2 o 3 ang sinasamba nila? 2 o 3? So, pag ano na yan paglapastangan na po kagad yan, abomination na yung kagad sa Panginoon, kung mananalangin tayo sa 3 Diyos o 2 Diyos, kasi minsan meron, di ba, mga ganun na grocery, 2 Diyos, 3 Diyos, pati si Marie sinasamba. Paano kasambay natin ng 3 o 2 Diyos, pagsubay na po sa unang utos yun. Di ba po, kauna-unahang utos, dapat matupad natin yan, masunod natin, dahil kauna-unahang utos abomination na kagad. So, sa mga nakaunawa at nakaintindi, naka-absorb nito, ay salamat sa Panginoong Diyos. Pero yung hindi pa rin naniniwala o nagdadalawang isip,
kailangan siguro magbalik loob tayong lahat at sabihin natin sa Panginoon, siya ang manguna sa buhay natin at makaunawa sana tayo. Kasi nasa panahon na po tayo ng pagsasaliksik, hindi na po tayo nasa panahon ng kung ano-ano inaatupag natin. Kasi nasa huling na po tayo, end times prophecy na po tayo, kumbaga. So, dapat naunawaan natin to na isa ang Diyos. So, Deuteronomy chapter 24, tapos 26 naman tayo. Ay aking tinatawag ang langit at ang lupa upang sumaksi laban sa iyo sa araw na ito, na kayo'y malilipol na madali na walang pagsala sa lupain na inyong tinutungo na pagdadaanan sa Jordan, upang ariin. Hindi ninyo mapapatatagal doon ang inyong mga araw, kundi kayo'y lubos na malilipol. Malilipol kung iba ang paniniwala nila, hindi tayo tinatakot ng Panginoong Hesus, pero ginagawa niya talaga maglipol sa mga masasama na wala ng pag-asa. Sabi dito, sa 25, di ba yun, no? Sa pagka ikaw ay nagkaanak, ang inyong mga anak at nagluwat kayo ng malaon sa lupain niyaon, at nagpakasama kayo, sabi, at gumawa kayo ng larawang inanyuan, pag gumawa daw ng rebulto, kahit sino pa kahawig, ayaw ng Panginoon, sabi sa Exodus chapter 20, verse 3 to 5. So, dapat naunawaan po natin. So, inulit na naman sa Deuteronomy chapter 4, verse 25, sabi, at gumawa kayo ng lupain niya, at gumawa kayo ng larawang inanyuan, nakahawig ng anumang bagay, at gumawa kayo ng masama sa paningin ng Panginoon mong Diyos, upang mungkahihin ninyo siya sa kagalitan. So, nagmumungkahi po ng galit sa Panginoon yung suwayin natin na sumamba tayo sa rebulto, kasi pagsalangsang sa Panginoon yun, dahil ang Panginoon Espiritu. Kung tayo may trust tayo at may faith tayo, sasamba tayo sa Espiritu, hindi tayo sasamba sa rebulto. Kahit pa commemoration lang yan, sasabihin ng iba, ay commemoration to kasi kamukha ng Panginoon. Hindi po, bawal po talaga. Marami na pong namatay sa lumang tipan. Pinapaalanan ko po kayo kasi malasakit din po yung marami na pong namatay sa lumang tipan. Ito, ganito po kakapal ng lumang tipan. Oh. Ituturo ko po sa inyo. Kung ilang beses ko siya. Ganito po kakapal. Ito po ang lumang tipan, ha. Ganito po kakapal. Ito po yung bagong tipan. So, yung iba, minaster yung bagong tipan without knowing or without reading the Old Testament. Paano po mangyayari yun na hindi nila alam na yun, nagturo sila? So, babasahin po natin na Deuteronomy chapter 4 verse 24. Balik tayo doon. Sabi dito, na 25 na 25. Nagmumungkahi sa galit, sabi dito, when thou shalt beget children, and, sabi dito, when thou shalt beget children and children's children, and you shall have remained long in the land, and shall corrupt yourselves, and make a graven images, or the likeness of anything, and shall do evil in the sight of the Lord thy God, to provoke Him to anger. Nagpo-provoke daw ng galit ng Diyos yung rebulto talaga. Kaya ang daming namatay nun sa lumang tipan kasi matigas ang ulo nila. Matigas, meron tayong katigasan ng ulo. Ako noon, di ba, Katoliko din ako. Mas fanatic ako sa inyo kasi, mas fanatic ako kasi grade 3, grade 4, tumasali na ako sa mga sa school ko noon. Madaling araw kami lumalabas, 5 a.m., 4 a.m., lumalabas kami noon. May hawak akong kandila, matulog-tulog pa naging kandila ko, nagpo-posisyon kami palibot sa Quezon City. Kasi doon ako lumaki, doon ako pinanganak eh. Pati magulang ko doon din lumaki, doon pinanganak Quezon City. Then afterwards, lumipat kami sa Sampaloc, tapos balik kami uli sa Quezon City. So, yung kinukwento ko nga talaga, mas fanatic ako sa inyo, tapos nagsaliksik po talaga ako, talagang napatunayan ko at nakita ko na iba yung pagtanggap sa Panginoon, na sundin natin yung unang utos at pangalawang utos. Kasi wala naman po akong religion, ang sinusunod ko lang yung first commandment na, Hear, O Israel, our Lord God is one God, sa Deuteronomy
chapter 6 verse 4 and Exodus chapter 20 verse 3 to 5. Oh. Ayun ang sinusunod ko. Wala pa akong ibang religion, yun lang. Tapos, yung pangalawang utos, nandun sa Mark chapter 12 verse 29 to 32, nakapaloob doon na yung pangalawang utos, mahalin ng kapwa, magkaroon ka ng malasakit. Kasi nababasa ng Panginoon yung malasakit natin eh. Hindi po pwede natin sabihin na malasakit lang sa salita. Dapat po nasa gawa din. Nasa gawa din dapat. Ayun. Hindi dapat nasa salita ang tao, nasa gawa. Doon nakikita po talaga yung totoo. Kung ano yung totoo. Sabi niya yan, sabi ng Panginoong Jesus, "And behold, I come quickly, and my reward is with me to give every man according as his work shall be. I am the Alpha and Omega, the beginning and the end, the first and the last. Blessed are they that do his commandments, that they may have right to the tree of life, and may enter through the gates into the city." Makapasok to sa langit kung sumusunod ng 10 commandments. Kaya dapat nasa gawa, sabi ng Panginoon, nasa gawa daw tayo, wala sa salita. Meron mabait sa salita, sa gawa naman, hindi naman Kristiyano. Kaya mas mabuti ng hindi ka naman bastos, hindi ka naman sobrang prangka na bastos, yung prangka ka lang, mas okay sa Panginoon yung gano'n, nagsasabi ka ng totoo kaysa maamo ka, tapos ginagawa mo, puro kalokohan, nasa loob ang kulo, yung mga gano'n. Ay ng Panginoon ng ganyan. Mas gusto niya yung nakita niya yung puso ng tao. Yung maamo ka magsalita pero ginagawa mo sa kapwa, hindi maganda. Nananadya ka, nagsisinungaling, nagnanakaw, pumapatay, sinisismis mo yung kapwa mo, manlalait ka, palahatol ka, ganun ang makasalanan. Maraming bisyo. Pag nagbalik loob tayo sa Panginoon, lahat yan nawawala. Pag nagrepent tayo lahat, binabago tayo ng Panginoon dahan-dahan. Wala daw makapasok sa langit ng mga, sabi na nga sa labas, wala daw makapasok sa langit. Mapapalad ang naghuhugas ng kanilang damit upang sila magkaroon ng karapatan sa punong kahoy. Yung bang magbabalik loob daw. Pinapuputi ang damit sa kasalanan. From sin, dark ang damit natin, magiging light sa pagtupad ng kanyang mga utos sa pagre-repent sa Panginoon. Kasama yon pagtupad ng utos, pagre-repent, at paniniwalang isa ang Diyos. Pag hindi tayo naniniwalang isa ang Diyos, mamamatay tayo na makasalanan. John chapter 8 verse 24. Hindi tayo nananakot, kundi sinasabi natin yung totoo. Kasi may mga pastor na sinasabi, okay, makinig sa mga ganyan, nananakot sa mga yan. Hindi po nananakot dahil ginawa na ng Panginoon yan noon. Ginawa na ng Panginoon yun sa lumang tipan. Marami nang namatay bago pa makapunta sila sa Israel. Marami nang namatay sa Paran Desert. Yung pinagtutuklaw sila ng ahas dahil sumamba sila sa rebulto, naging masama sila, naging mahalay sila. Kaya sinishare natin para magkaroon tayo ng malasakit sa kapwa. Para magkaroon ng pagmamalasakitan, sharing ng ikwento natin sa kapwa natin paano ang salvation. Kaya ako sinishare sa inyo para lahat tayo maligtas. Yung mga hindi nakapagbasa ng malalim na pagbabasa na gaya ng ginawa ko, inukol ko lahat ng taong ko dito oras, pagpupuyat, debate lahat. Sa pagbabasa, puyat sa pagbabasa. Hindi ka nanonood ng TV, hindi ka lumalabas. Pure Bible lang lahat. Kasi may pahinga ako, hindi ako tuloy-tuloy nagtrabaho, may pahinga din akong time. Kasi sakitin din naman ako noon, sakitin. Ngayon nga, bihira na lang eh. Awa ng Panginoon. Kasi hindi naman tayo lahat perfecto, di ba? Hindi tayo lahat perfecto na, walang sakit. Nagkakasakit tayo. Ang mahalaga, buhay pa tayo. Kung sakit, diretso pa tayo, nakasama tayo sa salot, ayun ang mahirap. Hinatulan na tayo ng Panginoon pagkagano. Nagkaroon ng salot. Lahat tayo namatay. Paglipol na po yun. Sabi dito, sabi ng Panginoong Jesus, inamin niya sa Revelation chapter 22 verse 16, "Ako si Jesus ay nagsugo ng aking anghel upang sa inyo yung mga patotoo ng mga bagay na ito sa mga iglesia, sa mga churches," ibig sabihin ng iglesia sa Tagalog. "Ako ang ugat at supling ni David." Siya daw si Haring David, siya yung pinag-ugatan
sa katawang ni Haring David, sa katawang tao ni Haring David. Siya yung ugat. Ayun, no? At supling ni David sa bagong tipan. Kasi si Mary, ang lahi ni Mary nagmula kay Haring David, kay Jesse, kay Obed, hanggang naging kay Jesus. Pakibasa po sa Matthew chapter 1. Matthew chapter 1, Matthew chapter 1, pakibasa po. Doon po nakasulat na bigkalaan ng talaan ng lahi ni Jesus. Nakasulat. Matthew chapter 1. Chapter 1 yun. So, yun. Sure po ako doon. Sabi dito, sa supling ni David, ang maningning na tala sa umaga, yung kasabsaban, yung maningning na tala, yung maningning na tala, yung star, sa umaga, siya rin yun, ang Panginoon. Kaya ng Panginoon maging iba't ibang bagay, kaya niya maging kung ano-ano, kaya ng Panginoon lahat yun, kasi makapangyarihan siya. So, dapat paniwalaan natin yung kung meron tayo talagang faith. Sabi dito, sa Revelation chapter 22 verse 18 or Apocalypse chapter 22 verse 18, aking sinasaksihan sa bawat taong nakikinig sa mga salita ng hula ng aklat na ito sa Apocalypse, kung ang sino man ay magdagdag sa mga ito, ay daragdagan siya ng Diyos sa mga salot na nakasulat sa aklat na ito. Yan. Kung dagdagan nyo ang propesiya at bawasan gaya ng ginagawa ng ibang mga ngaral, dagdagan at bawasan, magkakaroon daw ng salot. Sabi, yan salot. Yan. Daragdagan siya ng Diyos ng mga salot na nakasulat sa aklat na ito. At kung ang sino man ay mag-alis sa mga salita ng aklat ng hulang ito, isabi ng hula prophecy sa Bible, pag binawasan niya, kinulangan niya, ay aalisin ng Diyos ang kanyang bahagi sa punong kahoy ng buhay. Hindi siya maliligtas sa impyerno. Diretso impyerno, nakasulat. Yan, hindi tayo nag-iimbento, nakasulat. Binasa ko, at sa bayang banal na nakasulat sa aklat na ito. Bayang banal, yung hindi lang sa Jerusalem, sa langit. Yun ang totoong Jerusalem sa langit. Sabi dito, ang sumasaksi ng mga bagay na ito ay nagsasabi, oo, ako'y madaling pumaparito. Sabi, oo, ako'y madaling pumaparito sa lupa. Siya nawa, pumarito ka, Panginoong Jesus. Panginoong Jesus ang nagsasabi ng mga bagay na ito na sinasabi ko sa inyo, na siya yung Alpha at Omega. Panginoong Jesus ang sumasaksi, may lagda niya. Sabi, oo, ako'y madaling pumaparito. Siya nawa, pumarito ka, Panginoong Jesus. Ang biyaya ng Panginoong Jesus ay mapasa mga banal, nawa siya nawa. So, ito po yung doktrina. Maraming pa pong doktrina nakasulat. May mga notebook po ako yan, mga doktrina. Tsaka yung iba, hindi ko nasulat, di naman kasi sa notebook kasi dito na lang, kumbaga na, ano ko na rin, nasa ulado ka na rin, katagalan, kakadebate, kakabasa. Kasi hindi ka pwede makapagdebate nung wala kang, hindi ka nagbasa talaga. Anong sasabihin sa kanya? Anong bibigay mong talata? So, wala. Meron kasi nakikipagdebate, puro ano lang puro ad hominem. Sinabi pong ad hominem, wala pong talata. Wala pong talata, walang Bible verse, kundi salita lang yan. Puro salita, trash talker. Trash talking lang, ganyan. Diba? Ako diretso lang po sa mga kadebate ko kasi hindi po pwede yung mga ganun Hindi tayo pwede maloko ng tao. Ako wala akong hinihinging kapalit noon pa. Dagal na ako nakipagdebate dito sa FB, iba't ibang account, iba't ibang ano. Wala po akong ganyan. Hindi ko pinagkakitaan. Wala akong noon wala pang monetization dito na monetize na po tayo sa mga content, kung ano-ano. Wala na pong na-allergy yata ako. Wala tayong hindi tayo kumikita sa mga ganito. Malasakit sa kapwa. Kung ilang pisa ng lolo ko nun, tinutuloy ko lang. Ako nagbasa. Hindi ako nangudi ko kung ano yung Basta narinig ko na sa lolo ko din nun, yung preaching niya, debatista siya sa Plaza Miranda. Nangangaral siya. Sa bahay, may gathering sila, may small Bible talk sila, pwedeng magdamagan, pwedeng hanggang gabi. Masipag ang lolo kong magturo.
Diba? Ayun lamang. So, pinagpatuloy ko lang, nagbasa ako ng nagbasa, talagang inukol ko lahat ng oras ko dito sa pagbabasa. Alam naman niyo yan, di ba? Alam ng mga kapatiran natin dito sa FB na matagal ko nang kakilala. Alam nila lahat ng istorya ko, yan sa pagbabasa ng Bible. Lahat ng oras ko inukol ko dyan. So, ito na lamang po, ako ang inyong Sister Irene. Tawagin niyo na lang po akong Sister Irene. Lahat po, sana, lahat po ng nakinig, basbasan ng Panginoong Hesus, kayong lahat, at pati ang pamilya nyo, basbasan, at maunawaan nyo nawa lahat itong mga sinabi ko galing sa Biblia. Lahat ng sinabi ko galing sa Biblia. Sa pangalan ng Panginoong Hesus, Amen. Only in Jesus' name.